above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you were. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Amen. Hallelujah. At atin po ngayon na ating puso-isipan ngayong araw na ito. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Holy Spirit, Holy Spirit,
po sa lahat po ng aming nagawa kasalanan sa harapan. Pati po ang lahat ng ito, God. Walang may tatago, walang maliling, lahat ay head at sa harapan, God. Patawad po, Ama, ang kailangan namin, lagi po kaming linisin ng banal na dugo ng aming Panginoon sa Kristo na nalubo sa Kalbaryo na sinabi sa Hebrew 9:22, without the shedding of blood, there is no remission of sin. Salamat kami lahat ay napatawad sa panatulo ng aming Panginoon sa Kristo. Maraming salamat sa inyong dakilang sakripisyo sa krus ng Kalbaryo na aming inaalala sa mga araw na ito. Malaghat, ayahan niyo po muna, Lord, ang Holy Spirit, siya po manaig ang pangyari. Ikaw po ang mag-saturate ng lugar ito at pagtubayan niyo po ang lahat po ng gagamitin niyo sa mga oras ko mula umpisa hanggang matapos lalo mo magdadala itong huling wika ng aming Panginoon sa Kristo. Ang pasusunod patnubay, sumakay na lang lahat o sa pangalan ko ng Panginoon Jesus. Salamat Ama ng maraming katulad sa lahat ng John 12:2. If you were lifted up on the earth, you will grow all men at your feet. Ikaw lamang po ang kulay ng mataas at madakila sa aming kalagitnaan. Ang sinabi sa John 3:30, you must increase and we must increase. Kaya nga po, ikaw lamang ang mataas at natin may baba. Maraming salamat. Pagbabayan mo at kami gabayan mo, Holy Spirit, at ang music team ay gabayan po ng iyong banal na Espiritu upang kami pamunahan, upang kami madala sa mataas na mananampanan siya mo sa oras ito. Mula umpisa hanggang matapos at kaya at lahat. Salamat, ikaw po may programmer ng aming pananampato. Sa lahat ng papuri, lumahati karangan at mga dalangin tayo lamang po sa pangalan ng Presidente natin magsabi na Amen. Hallelujah. Isa mapagpalang umaga po sa bawat isa, no? At handa na po ba tayo mamamit sa ating Panginoon? Amen. Amen. Hallelujah.
Hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Pinapakita dito sa wikang nasabi ni Jesus kung gaano malaki ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Sa kabila ng kanyang naranasan, pagpapanulat, paglalabas tamang pamumutya, nalay pa rin ang dakilang pag-ibig ng Diyos at pag-ibig sa kanyang Ama na sa langit na palawarin tayo. Sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ang pagtiis ng dugo ni Kristo sa krus ng Kalbaryo ang siyang tumubos sa ating mga kasalanan at sa sarap sa liputan. Na siyang nagbaka ng mga kasalanan hindi naman nagagawa. Sabi ko dito, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila lalalaman ang kanilang ginagawa. Tulad na kanyang sinabi nung siya pa ay nagpapahayag sa kanyang salita sa kanyang mga disipulo. Makikita natin dito sa Mateo 6:14. Ang sabi dito, sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng ating Ama na nasa langit. Kung tayo ay nagpapatawad sa ating kapwa na nagkasala sa atin, may kasiguruhan tayo, assurance na tayo ay papatawarin din ng ating Ama na nasa langit. So, lahat naman po tayo nakatanas ng hindi pagkakaunawaan sa ating mga mahal sa buhay. So, nakaranas ako na hindi pagkakaunawaan na sa tingin ko, ako lang yung mag-isa. Dumating yung punto na hindi ako katingin ko, hindi ako makapagpatawad sa aking kapwa. So, nakipag-usap ako sa ating Panginoon. Tinanong ko siya kung meron kang unforgiving spirit na natin. Pero, i-reveal ng Lord na kung ako nga hindi ka nakakapagpatawad sa mga kasalanan na nagawa sa akin, hindi ko sila kaya ipag-pray. Hindi ko sila may papanalangin bawat isa-isa sa kanila. Dahil yung pagpapatawad na nararamdaman natin, may kagaanan ng loob. Tulad na ako dito sa Corinthians, ang ating Panginoon, hindi lamang yung pagpapatawad na hiningi niya para sa atin, para sa sanlibutan. Makikita natin dito yung kanyang selfless love para sa atin. Ano nga po ba yung selfless love? Yung unconditional na nagmamahal siya sa atin na walang hiningin kapalit. Sa kabila ng mga ginawa sa kanya ng mga tao, na pinahayag niya na siya ay Diyos. Dahil ang tao, minsan mahirap magpatawad, mahirap din humingi ng tawad sa kanyang kapwa kung hindi tayo nagpapatawad. Pero ang ating Panginoon, buong puso siya nagpapatawad sa atin. Kanyang puso walang katulad. Na kahit na paulit-ulit tayo nagkakasala, paulit-ulit na gumagawa tayo ng mga bagay na hindi nakakalugod sa kanya. Pero ang ating Panginoon, yung forgiveness na pinagkakaroon na sa atin, walang kapalitan. At yung pag-ibig na sa atin, unselfish, na yung selfless love, makikita natin dito sa 1 Corinthians 13. Ang love chapter dito ba? Nasabi na dito.
love is kind, diba? Na walang pag-iingot. Ang kanyang pag-ibig. Hindi nagmakalit. Ang pag-ibig ay matyaga, ang magandang loob. Hindi naiingiti, hindi mayabang, hindi mapagmataas. Hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Yun yung pag-ibig ng ating Panginoon na walang hanggan ang pagmamahal sa atin. Yung puso ng ating Panginoon. Hindi niya iniisip na humihingi siya ng kapalit, kundi yung pag-ibig niya sa atin. Pinamahal tayo ng buong puso. Ang ikalawa sa huling pitong wika ni Jesus. Luke chapter 23 verse 43. Tiniyak siya ng isa sa mga salaring nakabitin at ang sabi, "Hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami." Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, "Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarusahan tulad niya. Matuwid lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama." At sinabi niya, "Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na." At sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa iyo, ngayon di isasama kita sa paraiso." Ang lahat ng tao ay makasalanan at nararapat lamang na parusahan. Ngunit si Jesus, ang Mesiyas na handang mamatay sa krus upang iligtas ang sangkatauhan. Sa passage na ito, ipinakita na may dalawang uri ng tao. Ang una, nakarinig o nakaalam na si Jesus ay Mesiyas, ngunit hindi sumampalataya. At ang ikalawa, yung makasalanang tao na nakarinig at nanampalataya kay Jesus bilang Diyos, Mesiyas at tagapagligtas. Tulad ng ginawa ng isang magnanakaw, kinuya niya si Jesus at sinabi niya, "Hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili pati na kami." At sinabi naman ng isang magnanakaw, "Wala ka bang takot sa Diyos? Ikaw ay pinarurusahan din tulad niya. Matuwid lamang na tayo'y parusahan dahil sa ating ginawa." Ngunit ang tao ito'y walang ginawang masama. May apat na bagay na pinamalas dito ang kalawang kriminal. Una, may respeto siya sa Diyos. Dahil sa sinabi niya na sa isang kriminal na wala ka bang takot sa Diyos? Dahil sa isang kriminal na ito ay hindi naniniwala na si Jesus ang Mesiyas at hindi siya naniniwala na kaya siyang iligtas ni Jesus dahil sa mga nagawa niyang kasalanan. Ang ikalawa, inamin niya na siya ay makasalanan. Sinabi niya, "Tama lang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating ginawa." Nagaano man kabigat at kalalim ang nagawa niyang kasalanan at ito'y kanyang pinagsisihan, siya ay nakasumpong ng kapatawaran mula kay Jesus. At ang ikatlo, naniwala siya na walang kasalanan si Jesus. Hindi ba sinabi niya na ang tao ito'y walang ginawang masama? Dahil naniniwala siyang si Jesus ay Diyos at kailan may hindi nakagawa ng kasalanan dahil siya ay banal. At ang ikaapat, tinawag na si Jesus, "Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na." Ang pagtawag na kay Jesus ay nangangahulugang naniniwala siya sa pangako ng buhay na walang hanggan. At siya ang unang naniwala si Jesus ay tagapamagitan, si Jesus ang daan, at ang katotohanan at ang buhay. Para sa isang magnanakaw, sinabi niyang alalahanin siya pag naghahari na si Jesus. Ngunit para sa ating Panginoong Jesus,
Makikita po natin ito sa John 19 verse 26 to 27. When Jesus saw his mother and the disciple whom he loved standing nearby, he said to his mother, "Woman, behold your son." Then he said to the disciple, "Behold your mother." And from that hour, the disciple took her to his own home. Masakit po sa isang ina na makita yung anak na nasasaktan. Diba? Kasi 9 na buwan na dinala yun sa kanyang sinapupunan at mahirap sa kanya na makita sinasaktan, pinapalay, ukot sa kanyang anak. Maging sa ating lahat ng mga nanay natin dito, ganun sila. Pero makikita natin dito si Jesus, hindi siya yung typical na anak na parang, tulungan mo ako, nahihirapan ako. Hindi ganun si Jesus, pero ginawa niya kakaiba. Sabi na diba dito sa makita rin, woman, behold your son, behold your mother. Ang una natin matututunan dito is yung pagplanuhan yung kamatayan. Make plans for your death. So, kasi makikita natin dito, si Mary nakita niyang nasasaktan. Di ba? Nakikita si Mary nasasaktan. And at that time, hindi natin alam kung saan yung whereabout ni Joseph, yung kanyang ama. So, iniisip na sino yung maiiwan sa nanay niya the moment na umalis siya sa mundo. So, makikita natin dito sa mga ngaral 7:4, sabi dito, "Mama, isang taong nag-iisip ng kasayahan, ngunit matalino ang isang taong naghahanda para sa kanyang kamatayan." So, yun yung una po natin. Tulad di ba po sa iba na kumuha ng mga insurance para pag namatay sila, may makukuha din yung kanilang mga pamilya para hindi sila nahihirapan. Ganun po. Pangalawa po natin makikita dito is pagiging selfless ni Jesus. Sabi po sa Philippians 2:3-5, "Do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility count other more significant than yourself. Let each of you look that not only to his own interest, but also to the interest of others. Have this mind among yourself, which is your in Christ Jesus." Makikita mo si Jesus, nahihirapan siya. Pero hindi na iniintindi yung paghihirap niya. Nakikita niya yung paghihirap ni Mary that moment. Sometimes kasi, the more tayo na-consume ng ating emotion, nakakalimutan na na-neglect natin yung mga sa paligid natin. Meron din silang nararamdamang sakit. Which is, yun yung ginawa ni Jesus. Hindi na iniintindi kung ano yung nararamdaman niya, kundi iniintindi niya kung ano yung nararamdaman ng ibang tao. Kasi we are here to serve others. Diba? We are here to minister to others. Hindi para sa sarili natin, yung consume natin. Ang pangatlo po natin matutunan dito is intentional care for people who are in pain. This is naman is about John. Di ba makikita mo dito, sabi dito, "And from that hour, the disciple took her to his own home." So makikita natin dito yung intentional care ni John kay Mary the moment na inumpok na ito sa kanyang bahay. Sabi po sa Proverbs 8 verse 54, "A man of many companions may come to ruin, but there is a friend who stick closer than a brother." Let's be like John, na through thick and thin, na doon pa rin tayo sa bawat isa. Kasi nga, yun po ang iwan sa atin ng Diyos to serve others and to minister to them. Glory to God po. Ang ikaapat na huling wika ni Jesus. Mateo 27:46. Na mga alas 3 ng hapon, sumigaw si Jesus, "Eli, Eli, lema sabatani," na ang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?" Ito po yung panahon na bilang tao na naranasan niya po yung sobrang hirap sa sakit ng pisikal na katawan at umiyak siya sa Panginoon. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?" Okay lang po na umiyak tayo sa Panginoon. Kagaya ni Jesus, sa panahon na nahihirapan tayo. Kasi gusto ng Diyos, lumapit tayo sa Kanya. Kasi mahalaga tayo sa Kanya at mahal niya tayo. Sabi po dito ni Jesus, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?" Tahimik po ang Diyos Ama. Sa buhay po natin, marami tayong bakit sa Panginoon. Bakit na itong buhay ko? Bakit mahirap ako? Bakit namatayan ako ng mahal ko sa buhay? Bakit may sakit akong malala? At marami pa tayong bakit. Pero ang Diyos tahimik. Bakit? Kasi inaalis niya yung sakit, hirap na nararamdaman natin. Ang Diyos, sa panahon na tahimik siya, kumikit siya sa
nag-iisip kung ano ang gagawin niya sa buhay natin. Maraming bagay, ikaw at ako ang nakakaalam kung paano kumilos ang Diyos sa buhay natin. Never niya tayong iniwan. Niloob ng Diyos ang Ama na maranasan ni Jesus ang paghihirap sa kamatayan sa krus. Dahil ito'y katuparan ng kanyang misyon. Bakit siya nagkatawang tao? Dahil sa kamatayan ni Jesus, naligtas ang tao sa kaparusahan ng kasalanan. Inako lahat ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ang malusot dapat na tayo ang magdanas kung hindi sa atin. Kung hindi natin makikita ang pagkilos ng Diyos, mahalagang magtiwala sa Kanya, pag-ibig sa labing sariwa sa bawat una. Number 4 po, ang pangungusap ng Diyos ko, bakit mo ako pinapayaan? Nasasambit dito sa kanyang panahon na dumaranas tayo ng matinding pagsubok, paghihirap sa buhay. Subalit lagi natin tandaan na ang ating Diyos amang sa langit ay bibigyan tayo ng sagot, ng lakas, kaparaanan, upang ito'y ating mapagtagumpay. Sabi mo sa 1 Corinthians 10:13, walang pagsubok na dumadating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Dapat ang Diyos at hindi pinahihintulot na kayo subukin ng hindi sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanin ito na paraan upang malagpasan ito. Number 5. Si Jesus, naiintindihan niya ang ating mga sakit na nararanasan dahil sa unang pa lang ang Panginoong Jesus na nakaranas ng sakit. Nakaranas ng sakit dahil pinako siya sa krus. At lahat ng paghihirap na naranasan niya, physical, emotional, hindi natin kayang pantayan lahat ng hirap ng Panginoon para iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Sabi ko sa 1 Pedro 20:24, sa kanyang pagpamatay sa krus, pinasal niya ang ating mga kasalanan upang tayo mamatay na sa kasalanan at mamuhay na ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng sugat, kayo'y pinagaling. Sugat din. Lately, I've been reading magazines to
Philip. Nakakapangha po kasi ang simple lang ng salitang nauuhaw ako. Pero pag inaral natin to, o pag nakinig tayo sa leading ng Holy Spirit, ang lalim po pala ng mahulugan nito. Noong una ko pong nalaman na kasala ko sa 7 last word, tapos nung sinabi na iba yung i-preach ko, akala ko wala po akong masasabi. Sabi ko, Lord, paano ko po kaya ito papahabain o papalawakin? Pero buhay po ang ating Panginoon at batid niya ang lahat. In-emphasize niya na nauunawaan niya tayong mga tao. Batid niya ang pangangailangan natin. Ang lahat-lahat ng tungkol sa atin ay naranasan niya po. Sa simpleng salitang nauuhaw ako, ay doon pa lang po ay masasabi natin, salamat Lord kasi nababatid mo ang lahat. Hindi lamang nababatid, kundi talagang dinanas mo at masikip pa ang naranasan mo nung narito ka pa sa lupa. May tatlong salita akong binabasa aking patungkol dito. Ang una pong salita ang binaba ng Panginoon ay ang kanyang pagiging tao. Pinatunayan po dito ng Panginoon na siya po ay nasa anyo talaga ng pagiging isang tao. Dahil batid po natin lahat, tayo bilang tao ay nakakaranas ng pisikal na pagkauhaw. O literal na nauuhaw, lalo na pag nauubos na ang ating enerhiya o pagpagod tayo. Paano pa kaya yung naranasan ng Lord na pasan-pasan niya ang krus ng Kalbaryo, yung bawat hambang niya ay may lahat yung dumadampi sa kanyang katawan, yung bawat pawis at dugo na dumadana. Idagdag mo pa yung lumang tumutulo sa kanyang mga mata. Gaano kaya kaawaw ang Panginoon ng mga panahong yun? Dito pinatunayan ng Panginoon na nauunawaan niya tayo mga tao dahil naging isa din siya sa atin. Naranasan niya mismo yung hirap dito sa lupa. At gaya nating mga tao, nakaramdam din siya ng pagkauhaw physically ng mga panahong nandito pa siya. Ngunit ating pakatandaan ang kanyang sinabi sa Juan 16 verse 33, magdaranas kayo ng kapighatian sa mundong ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Ang ganda po ng verse na to. Maging reminder po natin ito sa tuwing tayo ay nakakaramdam ng pagod, sa tuwing gusto na natin sumuko. Basahin lang po natin itong verse na ito upang lumakas po ulit ang ating loob. Magpakatatag lang po tayo dahil batid po ng Panginoon ang ating kalagayan. Ang pangalawa po ay upang matupad ang kasulatan. Sa pangalawa naman po ay ang lahat ng ginawa ni Jesus sa lupa ay ayon sa nais ng Diyos Ama na gawin niya dito at ito po ay nasa kasulatan. Upang sa katuparan ng nakasulat kung kaya't binanggit niya ang salita na uuhaw ako. Nakakapangha po kasi ayun nga po ang simple po ng salita no, napakaini po ng uuhaw ako pero ang lalim po pala ng mahulugan nito. Yung importansya nito para matupad yung nakasulat sa scripture. Ganun po ka-importante ang bawat salita sa Biblia na hindi pwedeng baliwalain dahil bawat letra o salita ay mahalaga. Magkakaroon ng misconception kung sakaling hindi ito nabanggit ng Panginoon dahil ito po ay matagal na nakasulat bago pa siya pumunta dito sa lupa. Ang pangatlo naman po ay pagkauhaw na matubos tayo sa ating mga kasalanan. At ang pamuli po ay ang pagkauhaw na matubos tayo sa ating mga kasalanan. Sabi po sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya ibinigay niya ang kanyang isa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi na mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Tama po ba natin yung pagmamahal ng Panginoon? Yung pagkauhaw niya para matubos tayo sa kasalanan. Ito po ang hindi kayang gawin ng tao. Kung kaya natatangi nga ang Panginoon, bilang tao po ba mauuhaw tayo na matubos ang kapwa natin sa kanyang pagkakasala? Lalo na batid natin na choice niya naman yun. Binigyan tayo ng free will ng Lord at pinili ng tao na magkasala kaya naisip ba natin tayo ang mag-usa para doon? Di ba hindi po? Pero ang Panginoon, grabe,
nakaka-bless po na isa ako sa tinubos niya. Sino ba ako? Hindi ako karapat-dapat o isa sa atin ay hindi karapat-dapat sa kabutihan ng Diyos. Dahil sa likas na kasalanan na meron tayo. Pero dahil sa kanyang pagkauhaw na maligtas tayo, walang exempted. Lahat ay qualified, pero may isang requirements. Ang Lord para lubusan nating matanggap ang kaligtasan na ito, kundi ang maniwala at manampalataya tayo kay Jesus na siya ang ating tagapagligtas at tayo po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa kabilang buhay at hindi na mapapahabak kailanman. Ang simple lang po ng buhay ng tao pero ginagawang komplikado dahil na po ng mga tao hindi pa nakakakilala. Ganun din po ako, naranasan ko din po. May pinaranas kong matinding pagsubok ang Lord sa buhay ko bago po ako makatayo dito. At ngayon, alam ko na kung bakit nangyari yun. Para maunawaan ko po itong pinagkatiwala ng sa aking Word of God. Pinaunawa lang sa akin na simple lang ang buhay na huwag mong gawin komplikado. Huwag kang mauhaw sa mga bagay sa mundo, kundi mauhaw ka na malakaran ang nais ko sa buhay mo. Alam niyo po yung gabi nung nasabi ng isa ko sa magbabago ng salita, talagang naramdaman po yung pagkilos ng Lord sa buhay ko. Ang daming inalis sa akin, galit, guiltness, kahit na plano ko sa buhay na hindi nakaalign sa nais na inalis na din. Pero alam niyo po, doon po ako naging matatag sa saglit na araw lang. Kasi doon po, 2 weeks po ako alatad tayo bago kami magbaba ng Friday. So alam ko, nasa loob ng 2 linggo na yun, talagang madami gagawin ng Lord. Ngayon po, ayoko nang mauhaw sa mga pangarap ko sa buhay. Pag sinabi kasi natin na umuhaw, may iba't ibang mahulugan po yan, di ba? Yung iba sinasabi, na sa babae. Parang ang matubas na salita nun ay gustong gusto. Bagtos, lagi ko po sinasabi na, pero sige Lord, yung pili ko pa din ang mapangyari. Gabi-gabi ako sinusubukan kung kaya ko ba talaga. Kung alam nila po kung paano ako gumagulgul sa Lord, kung paano ko pinaglaban yung mga bagay, yung mga gusto ko sa buhay bago ako mag-surrender. Hanggang sa naging okay lahat, binigyan na ako ng kapayapaan sa gitna ng maraming pagsubok. And napanatag po ko kasi alam ko yung nangyayari sa akin ay yung will na po ng Lord. And to make this story short po, may pinatananan sa atin ng Lord. Para may tama yung mga mali nating pagkauhaw sa buhay. Yung dating nauuhaw sa mga bagay, yung dating nauuhaw sa atensyon ng mga tao, ngayon ay nauuhaw na sa plano ng Lord sa kanyang buhay. Piliin po natin mabuti kung anong pagkauhaw ang nais natin sa buhay dahil ang Diyos pinili ng mauhaw na maligtas tayong lahat. Ayun lamang po, and Lord. Ang ika-anin na huling tuwikan ni Jesus habang siya ay nakapako sa krus. Ito po ay matatagpuan sa John 19 verse 20. Pagkatanggap ni Jesus ng alak, sinabi niya, naganap na. Iniyoko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. So sinabi ko ni Jesus, naganap na. It is finished. Sa salitang Grego po, ito ay eternity sky na iyak ng isang nagtagumpay. Mula po sa salitang eternity sky, ibig sabihin po nito, faithful. 100% po nabayad na. Wala na po pagkakautang. Natapos na po ang kawalang hanggang kayunin ng Diyos na siyang pundasyon ng kapayapaan at pananampalatayang Kristiyano. So, nabayaran na po ni Jesus ang utang niya sa katauhan. Accomplish na po. Naganap na. It is finished. Inihain ng Ama ang kanyang anak na si Jesus bilang katubusan sa kasalanan ko. Kasalanan mo. Kasalanan po natin lahat. So, sa kasalanan po natin, tayo
po yung dapat magsisi. Mga kapatid, ang pagkain natin sa ating Panginoon, yung paghahandog po natin, is hindi na po yung mahalaga. Dahil naganap na, nangyari na po. Maraming mission po ang Panginoon na iniwan po bilang inspirasyon natin dito sa lupa. Nagkaroon po siya na siya po ay nagpagali sa mga may sakit, nagpagkain ng maraming tao pag Panginoon. Ang ating Panginoon ay madaming ginawang kamanghamanghang bagay dito sa lupa na ang nais ng Panginoon ay makita natin bilang tao. Kaya siya ay naglinalang bilang tao para masundan natin ang kanyang layunin po sa buhay natin. Ayon po sa Episo 1:7, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ng ating mga kasalanan. Ganang kasagana ang kanyang kagandahang loob. So, makikita po natin kung gaano tayo kamahal ng ating Diyos. Si Jesus ang ating Panginoon ay nagsakripisyo ng buhay, alang-alang po sa atin, at ang kanilang na po iyon. Sinabi ni Jesus, "It is finished." Ibig sabihin po, hindi na natin kailangan pang mag-penitensya pa or mahirapan po ang ating mga sarili sapagkat ang pagkamatay ni Jesus sa krus ay sapat na. Kabayaran ng ating mga kasalanan, mga kapatid. Ayon sa Hebrews chapter 10 verse 10, at dahil sinunod niya ang kalooban ng Diyos, tayo ay ginawa ng banal ni Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang sarili, at iyon ay sapat na. Hallelujah. Hallelujah. Minsan lang po namatay ang ating Panginoon, hindi po taon-taon. Yung pagkamatay ng ating Panginoon po ay sapat na po yun para tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan. Kaya kung tayo po mga kapatid ay nakakaranas po ngayon ng paghihirap, mga sakit, na karamdaman na hindi po natin kayang paglabanan, mga kapatid, declare po natin, it is finished. Alalahanin po lamang natin ang bilin po sa atin ng ating Panginoon. Tayo po lamang ay manampalataya at ang buhay po natin ay ipagkaloob natin sa kanyang mga kapatid. Yun lamang po ang dapat po natin gawin. Patuloy po tayo manampalataya at patuloy po tayo manalangin sa ating Panginoon. Mga kapatid, ang lahat po sa atin, ang katapusan ng buhay ng ating Panginoon ay isang biyaya para sa atin upang matutunan po natin sa buhay natin na ang lahat ng pagsubok, paghihirap sa mundo ay may katapusan. Tayo po ay laging manampalataya sa ating Panginoon at ang buhay po natin ay ialin natin sa Kanya lamang. Wala po makakabilib, ano pa sa ating Panginoon kundi siya lamang ang ating dapat minadakilan. Wala nang iba kundi ang ating Panginoon. At ang pagyuko po ng ating Panginoon, isa po ito simbolo ng kanyang kapayapaan na tayo ay namatay na mapayapa bilang pagyuko ng kanyang ulo. Purihin po natin ang Panginoon sa kanyang buhay. Itaas na natin ang kanyang dakilang pangalan. Nawa tayo po ay lagi po nating alalahanin ang kanyang kamatayan sa krus habang po tayo ay nabubuhay, at lagi po natin isabuhay ang kanyang mga alaala na iniwan sa atin. To God be all the glory. Ikapito ang the seventh and last word of our Lord Jesus Christ. Luke 23:46. Jesus called out with a loud voice, "Father, into your hands I commit my spirit." When he had said this, he wept his last. Sa Tagalog po, Lucas 23:46, sumigaw ng malakas si Jesus, "Ama, ang mga kamay mo'y pinagkakatiwala ko ang aking espiritu." Pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hina. Narinig po na po ba ang kasabihang sana araw-araw ay Pasko? Bakit? Dahil ang Pasko ay simbolo
simbolo po ng pagmamahalan, pagbibigayan sa ating kapwa. Pero bakit hindi po natin naiisip na sana araw-araw yung salitang mahal na araw o Kwaresma o araw ng Panginoon, sana araw-araw ganito po yung nandun sa ating mindset. Bakit? Kasi po ito ang araw ng Panginoon po. Ito po yung time na naghihirap ang ating Panginoon. Nagdusa siya, pinalo ng lahat ito sa likod, pinutungan ng koronang tinik, nagpasa ng krus, pinako sa krus at ibinigay ang kanyang buhay hanggang mamatay siya sa kanyang kamatayan. So, bakit? Ang salita pong Ama, sa kamay mo'y pinagkakatiwala ko ang aking espiritu. Nagpagkasabi mo ito yung pagkahinga, ano po ba ang kahulugan ng sinabi ni Jesus ngayon? Ito po ay sumisimbolo sa tiwala at pagsuko. Ang mga salita na ito ni Jesus ay nagpapahayag ng kanyang hindi natitinag na pananampalataya at pagtitiwala sa Ama kahit na sa harap ng kamatayan, hindi siya natatakot na mamatay bagkus kusang loob niya isinuko ang kanyang espiritu sa pangangalaga ng Diyos Ama. Sumisimbolo rin po ito ng pagkumpleto ng kanyang gawain o yung mission po niya dito sa lupa. Sa pagsasabing, Ama, sa iyong mga kamay ay pinagkakatiwala ko ang aking espiritu. Kinikilala ni Jesus na ang kanyang gawain ng pagliligtas ay kompleto na. Tiniis niya ito ang pagdurusa at binayaran niya ang kanyang kasalanan ng sangkatauhan. Alam niyo po bang nabanggit ko na rin ito sa aking buhay? Yung Ama, sa iyong mga kamay, pinagkakatiwala ko ang aking espiritu o ang aking buhay. Hindi po ito yung literal na pinako sa krus, na matay. Hindi po ito yun. Nagsimula po ito nung, share ko lang po itong konting aking aking buhay po. Nagsimula po ito nung tayo po ay nag-ibang bansa, OFW. Alam ko po makaka-relate po dito yung mga OFW o may mga asawa ng OFW. Nagsimula po ito nung napagabo tayo sa bansang Korea na talaga pong ang hangad ko lamang po noon ay makapagtrabaho at mabigyan ng mabigyan po ng pang-araw-araw ng pangangailangan ng aking pamilya. Bakit? Nagkamali po ako. Kaya kaya ko po kaya ako napunta sa bansang Korea para sa trabaho. Mali pala po. Napunta po ako sa bansang Korea hindi lamang para sa trabaho, bagkus para makilala ang ating Panginoon. Kaya din po, nandito yung salitang mga pinagkakatiwala ko sa inyong buhay. Dahil hindi naman po porkit napunta ka sa ibang bansa, ay parang namasyal ka lang, nagliwal ka, hindi po. Para po itong sumusunod sa butas ng karayon. Magiging unang-una yung kalaban ay stress. Stress sa trabaho, stress sa amo. At kung sinuswerte pa kayo, stress kayo sa kapwa nyo, kasamahan lalo na kung may Pilipino. So, balik po tayo. Introduction pa lang po yun. So, balik po tayo. So, isimulo rin po ito sa pag-asa para sa mananampalataya. Ang mga salitang ito ay nag-aalok ng pag-asa at kaaliwan sa mga mananampalataya tulad po namin. Dahil ipinapakita nito na kahit sa kamatayan si Jesus ay natili sa pangangalaga at proteksyon ng Diyos Ama. Ang mga mananampalataya ay maaari rin magtiwala na ang kanilang mga espiritu ay magiging ligtas din sa mga kamay ng ating Diyos. Sumisimbolo rin po ito sa katuparan ng propesya. Tinutupad din ng mga salita ni Jesus
ang bula sa aklat po ng awit 31:5 na nagsasaad na, sa iyong kamay pinagkakatiwala ko ang aking buhay at sa aking ibibigay ang iyong kaligtasan. Ikaw Diyos na mapagkakatiwalaan. Higit po sa lahat, sumisinggulo rin po ito sa huling gawa ng pagsunod ng ating Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ng pagsuko ng kanyang Espiritu, si Jesus ay nagsasagawa ng isang muling pagkilos ng pagsunod sa kalooban ng kanyang Ama. Tinutupad niya ang banal na plano para sa kaligtasan maging hanggang sa kanyang kamatayan. Amen. Alam ko kung sasakayunan niyo ako rito sa salita ko sa aking pangungusap na bibigkasin. Wala akong ni isa dito. Kabilang na po ako. Wala ni isa man dito sa silid na ito na makapag-aalay ng kanyang buhay sa kanyang kapwa, sa kanyang kapitbahay, kaibigan, kaalitan, higit sa lahat sa kanyang kaaway. Bakit ko po ito nabanggit? Nakakalungkot pong isipin sa panahon po natin ngayon, mahirap po ang magbigay. Katulad na ako nakinakawin. Mahirap po magbigay ng kanyang buhay. Pero, madali po bumawi ng buhay ng ibang tao. Bigyan ko po kayo ng sample. Road rage, kung saan man po. Nagkakit-kitan, nagkasigawan, nagkabulyawan, huminto ang sasakyan. Pinara nung motor nung 4 wheels hanggang sa nagkamurakan, nagkainitan ng ulo, nagkasuntukan, at higit sa lahat, nagkabarila. Hindi nila napabigyan ng isa't isa upang makapatawaran at ibigay na lamang mong pasensya sa bawat isa, bagkus, kasakitan at humantong po sa pagbawi ng buhay ng kanyang kapwa. Nakakalungkot pong isipin. Hindi lang po doon, mas madali po tayong magbigkas ng masamang salita sa ating kapwa kesa sa mabuti pong salita. Kahit ako po, aminado po ako, minsan po, nababanggit ko po yan, lalo na po sa pagdadrive. Ang bagal naman itong nasa unahan ko, sana bike na lang ang dinala mo. Pero sana sa isip ko nung, ay sorry po Lord, siguro po nag-iingat lang mo. Di ba po mas maganda pang pakinggan. Pero kung yun napakapupad na at overtake mo pa, mumurahin mo pa. Ano po ang kahantungan nito? Baka bandang po, hindi tayo naiiba doon sa road rage na kinasangkutan ng away at pagbawi po ng buhay ng kanyang kapwa. Bakit po ba ganoon ang karamihan sa ating mga kapwa? Ba't hindi na lang po nilang isipin na ang kanilang gawin ay yung kung makakapagbigay, papuri at karangal po sa ating Panginoon. Di ba nga po, paborito pong verse ng Pastor Fernan, yung 1 Corinthians 10:31, whatever you eat, whatever you drink, or whatever you do it for the glory of our God. Yun lamang po, at to God be the glory.
ng sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamagitan niya. Sinugo ng Diyos si Jesus Christ para hindi tayo maparusahan, kundi para tayo iligtas sa pamamagitan ng Panginoon Jesus. So, Jesus ang ating Lord, Panginoon, siya ang ating Savior. Amen? Verse 18, hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. Ngunit hinatulang ng paparusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Maliwanag. Ang nananampalataya hindi mapaparusahan. Ang hindi nananampalataya ni Jesus ang mapaparusahan. So walang reliyon na makapagdilig ka sa tao. Hindi pananampalataya. Amen? Verse 19, hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ang ilaw. Ngunit tinitig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Bakit hinatulan ang di mananampalataya? Kasi pinadala na naparito na sa sanlibutan ang ilaw, ang Panginoong Yesus. Ngunit mas initig pa rin ng tao ang dilim kaysa liwanag sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Sabihin mo sa katabi mo, pinagpala. Dahil pinili mo ang lumapit sa ilaw. Pinili mo ang lumapit sa liwanag. Tinalikuran mo na ang kadiliman. Amen? Ang pananampalataya sa Panginoong Yesus ang magdadala sa atin na hindi na tayo mapapahamak habang narito tayo sa mundo ito at ang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Sabi kanina, minsan lamang namatay si Jesus. Inaalala lang natin ngayon ang kanyang 7 huling wika. Walang makakapantay sa ginawang paghihirap ni Jesus Christ. Ngayon, buhay siya. Amen? Pinili niyang templo ang ating mga katawan. Dalahin niya ang puso mo. Puso mo, dalahin mo. Andyan ba siya? Amen? Buhay na buhay. Minsan napaako sa krus, nagtigis ng dugo. Ang dugong yon ang naghugas at naglinis sa ating mga kasalanan. Kaya po, kaya ang gagawin lang natin, magpatuloy sa pamumuhay sa liwanag. Magpatuloy sa pamumuhay sa pamagitan ng ilaw. Dulot ni Jesus na napako sa krus ng Kalbaryo minsan lamang at namatay tinigis ang dugo para sa ating pagkaligtasan sa kaparusahan ng ating mga kasalanan. Nasabi, above all, walang wealth, walang wisdom, walang power na mahalaga. Above all, si Jesus Christ lamang. Jesus is everything to us. Marami po natin ito. Sige po, bilang pag-aalala sa huling hapunan, tayo po ay magdadaos ng banal na komunyon. Sige po, pakidistribute po ang elementong simbolo. Maupo muna po tayo at wala tayong hawak na elemento. At pag may hawak na po tayong elemento ng simbolo ng katawan ni Jesus at elemento ng simbolo ng kanyang dugo, tayo po'y tatayo at sasabay po tayo kumawit. O, tuloy tayo. May hawak na po elemento para tayo makakawit sa Diyos. Glory, glory to God. Holy God, mighty God, Jesus. Ikaw ang hinaway ng buhay.
naman sa inyo. Ang Panginoong Jesus, nung gabi siya ipagkanulo, ay dumakot ng tinapay, nagpasalamat at pinagkira ng resulto at sinabi, ito ang aking katawan na inahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Gayon din naman, matapos magkapunan, ay nawakan niya ang saro at sinabi, ang saro ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo, gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom, sa saro ito ay pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagkarito. Ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa saro ng Panginoon ng di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom na hindi pinahahalagahan ang katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Ito ang dahilan kung bakit mahihina at masasakitin ang marami sa inyo at may ilang namatay na. Kung sisiyasatin muna natin ang ating sarili, hindi tayo hahatulan ng Panginoon. Ngunit kung hahatulan tayo ng Panginoon, tayo inutuwid niya upang hindi tayo maparusahang kasama ng sanlibutan. Saglit po natin ipikit ang ating mga mata. Siyasatin po natin ang ating sarili. Siyasatin natin ang ating mga puso at isipan. Kung meron po naman ang isip at puso natin na alam natin hindi ka lugod-lugod sa Diyos, sambitin po natin ang paghingi ng patawad, pagsisisi, pagbalik loob po tayo sa Diyos. Ang sabi po sa aklat ng 1 John 1:9, kung ilalahad mo ang iyong kasalanan sa Kanya, ikaw ay Kanyang patatawarin. Sige po, this time, let's ask forgiveness. Ano man ang kasalanan mo, gaano man karumi ang ating buhay, kaya tayong linisin ng banal na dugo ni Jesus na nabuhos sa krus ng Kalbaryo. Thank you, Father God, for the forgiveness of our sins. Itaas po natin ang elementong simbolo ng katawan ni Kristo. Ama naming Diyos, pinupuri ka namin. Pinadala mo si Jesus na iyong anak upang tubusin kami sa kaparusahan ng aming kasalanan. Sa tuwing kakainin namin ang elementong simbolo ito ng katawan ni Jesus, inaalala namin ang lahat na dinanas ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. At inaangkin din po namin ang Isaiah 25 sa mga latay na tinamo ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, anumang sakit at karamdamang mayroon kami, pinagaling mo na kami. Salamat o Diyos, sabay-sabay po natin kayo. Sana na lamang tumigis sa krus ng Kalbaryo. Ito po ang naghugas, naglinis ng lahat ng aming mga kasalanan. Marami pong salamat sa tuwing iinumin po namin ang elementong ito na simbolo ng dugo ni Jesus. Inaalala po namin ang pagmamahal niyo po sa amin. Minahal niyo po kami mula nung kami makasalanan pa. Marami pong salamat for your unconditional love. Sabay-sabay po namin. Aming amang dakila, please stay muna po. Stay. Praise the Lord. Let's close the prayer. Ama namin
Ito'y nagbigay lakas at pag-asa sa aming lahat. Father God, ang bawat wikang ito ay merong kahulugan sa buhay ng bawat isa. God, sa tuwing mauuhaw kami, alalahanin namin na ang iinumin namin tubig na bigay ni Jesus. Kapag ininom namin ito, kailanman hindi na kami mauuhaw. God, tinapos mo na lahat. In the spirits, naganap na sa krus ng Kalbaryo ang lahat. Even ang kamatayan, pinagtagumpayan mo, Diyos, sapagkat after 3 days, nabuhay ka magmuli. Now you are sitting in the right throne of God. Buhay ka, Jesus! Makapangyarihan ka! At ang lahat na tumilala kay Jesus ay binigyan mo, Diyos, sa karapatan maging anak ng Diyos. Ang lahat ng naritong anak ng Diyos ay magpupuri sa sambat at dakilain ka ngayon at magpakailanman. Hallelujah! Let's give praise to the living God! Glory, glory to Jesus, the God of Israel! Hallelujah! Hallelujah! Marami pong salamat, O Diyos. Alam po namin, O God, pinagpala kami. Sapagkat mula sa kadiliman, nilipat mo kami sa kaliwanagan sa pamamahala ng iyong anak na si Jesus bilang aming Panginoon, bilang aming tagapagligtas. Nawa ang buhay po namin maging ilaw at asin ng sanlibutan ito at magamit po ang buhay namin lahat for the advancement and the expansion of your kingdom. Salamat po, tagapin natin lahat. Itaas ang kamay ng bawat isa. Tagapin ang magnampalatayang matatag at matibay mula sa Diyos Ama natin sa langit. Tagapin ang bawat isa ang pag-ibig